Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Nabuhay na nga muli. Amen? Gusto ko pong basahin ang talata sa book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20 hanggang 22. Okay, sabi niya, "But Christ has indeed been raised from the dead." Yan, hindi ng talata. "But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For this Adam all die, so Christ all will be made alive." Dahil po sa kasalanan, si Adan at si Eva nagkasala, tayo nadamay. Amen? Saya, wag mo sabihin na wala kang kasalanan. No, ang connection po natin sa ating forefathers, of course, si Adan ay dahil tao po siya, pinasa po yung kasalanan sa atin. Amen? Yun po yung na-receive natin yung bunga ng kasalanan, yung kamatayan. Amen? So the very root of death operating in one's lives is the sin, no, dahil sa kasalanan. Sin means rebellion. Nagkasala po sila dahil sa paglabag doon sa kinukuman ni Lord. That's the original meaning of sin. Hindi lamang po yung iniisip natin na kasalanan na umiinom, naninigarilyo, nagdadrugs, nagsisinungaling. Hindi, it is compounded with rebellion. Means, linabag natin ang pinag-uutos ng Diyos. Amen po ba? So, kaya nga po, yung po naging dahilan. Yung salita, yung utos ng Diyos, linabag natin. Kaya pumasok yung kasalanan. Nang pumasok yung kasalanan, kamatayan, o ng kasalanan na gawa natin yung kamatayan, ay pumasok. Sabi ng Bible, Romans 6:23, "For the wages of sin is death," kamatayan. Amen? Yung kamatayan na sinasabi rito, hindi po yung pag nakita mo na yung sarili mong nakaburol, no, nasa kabaong, inisip natin yun ang kamatayan na nasa mind natin. Pero the original meaning of death is separation from God. Amen. Pagkahiwalay, pagkalayo sa Diyos. When God, no, kapag wala tayo sa presensya ng Diyos, tayo po'y patuloy mapapahamak. Amen po ba? At tandaan po natin, lahat tayo talaga ay makakaranas ng kamatayan because of sin. Kaya ako po sinasabi muna ito para binibigyan ko ng bigat kung gaano katindi yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. No? Para maintindihan po natin. Kasi pag hindi natin naintindihan, mababaw po yung tingin natin sa kasalanan. Akala natin na simple lang kapag nagkakasala ka, okay lang. Patandaan po natin, it takes the life of Jesus Christ to redeem us from the sin, no? Kung kasalanan. Sabi po ng Hebrews chapter 9, verse 27, okay, "Just as people are destined to die once, and after that face judgment." Kapag namatay na po yung tao, haharap siya sa hukom. Amen? Judgment. Okay? So dito po makikita natin kung why, no, napakahalaga na bago man po tayo mawala dito sa lupa, alam natin na tayo napatawaran sa kasalanan. Amen? We accepted the offer of God sa ating mga buhay. Amen? So haharap tayo kagad sa hukuman. Dalawa po yung klaseng judgment na haharapin natin. Yung pong white throne judgment at saka yung bema judgment. Yung judgment ng white throne na yun po yung pagharap natin kung bakit tayo pupunta ng impyerno. Yun po yung judgment of the living and the dead. Ito pong bema judgment is the rewarding judgment. Kung ano yung ginawa mo dito sa lupa bilang Kristiyano. Saan po kaya kayo doon? Ha? Dalawa lang po yun. Either nasa kabila ka, nasa isa ka. Amen. Tignan mo yung katabi.
Tingnan mo, baka makalimutan mo, baka wala doon. Dapat nasa judgment tayo. Kasi pag nasa judgment tayo, na kung saan anong ginawa mo dito sa lupa, rewarding ceremony po yan. Amen po ba? I-reward po lahat ng naglingkod sa Panginoon, sumampalataya sa Diyos. Amen? So kapag hindi ka naman namuhay ng pagsunod kay Jesus, papakita doon kung bakit ka pupunta ng impyerno because you don't accept the offer of salvation of God. Kaya napakahalaga po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, the gospel. Napaka-importante ng gospel. Yung gospel na ito is the good news that Christ has redeemed us and Christ has renewed us and Christ has restored us. Amen? Tatlo po yun pag pinag-uusapan yung gospel. Amen po ba? Redemption, renewal, at saka restoration. Redemption means pagtubos. Tinubos ka sa iyong pagkakautang. There's a written code na telling you you are guilty of sin. Amen? But He redeems us. Jesus Christ paid all the price. Binayaran niya yung pagkakautang natin. Amen? And then, He renew us. Binago tayo. That's why nagkaroon tayo ng renewal. If anyone is in Christ, is a new creation. Nabago tayo. And then, He restore us. Tingnan niyo po yung nangyari, na-restore po yung buhay ni Sister Gay. Na-redeem siya, na-renew siya, and then, na-restore ka. Yung restoration means doing the original plan and purpose of God in your life. Ano yung original plan and purpose? Is to serve God and to serve Him alone. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Kaya in the last enemy ni Lord na tinalo niya yung death. One of the most fearful news na-experience ng tao yung kamatayan. Minsan hindi mo maisip. Isipin mo lang na isa sa miyembro ng pamilya mo mamamatay. Napakalungkot, nakakatakot. Yung ikaw mismo maisip mo, ako kaya ay mamamatay. Saan ako pupunta? Di mo alam. Ang isa sa nakakatakot, nagpuputos ng fear ay yung kamatayan. Actually, dito po ako halos siguro na born again dahil takot ako sa kamatayan noon. And then suddenly, thank God for the Word of God, tinuro po kung bakit, paano po tayo magkaroon ng pananampalataya at mabuhay na mawala sa pagkatakot. Amen? So si Jesus Christ, nung kailangan niyang mamatay para yung lahat ng natatakot sa kamatayan, hindi na matakot. Bago sila po'y magkaroon ng pag-asa. Tingnan mo yung katabi, may pag-asa. Amen. Merong inilaan si Lord na yung sabi ng Bible sa John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though we will die, he will live. Siya po'y mabubuhay. Amen? Amen? At alam natin, si Jesus po ang may hawak nito. Amen? Why? Ano po yung dapat tignan natin? Kasi bago ko po ituro kung gano'n yung blessing ng resurrection, ititignan ko muna yung lahat ng epekto ng kamatayan kapag no-operate sa buhay ng tao. Amen? Para lang makita po natin ito. Why? May mga bagay na gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong maglingkod sa Diyos, parang may kumokontrol sa akin. Kasi, once you are in sin, dahil nasa kasalanan ka o rebellion, death will operate in your life. Yung kamatayan, yung kamandag ng kamatayan, nag-ooperate sa buhay ng tao. Kaya, i-continue doing sin, rebellion. Nagtataka ka, Pastor, ba't nagre-rebelde? Talagang pag hindi mo sinusunod yung kalooban ng Diyos, that is rebellion. Amen? So, ang sin means rebellion. Pastor, hindi ko naman alam. That's it. Kahit na hindi mo alam, you don't know that you are rebelling against the will of the Lord.
Kaya unang-una, yung sin na mag-ooperate. Pag nag-ooperate po yung kamatayan sa buhay ng tao, inisip ng tao, buhay ako, pastor. Minsan, buhay yung tao, gumagalaw dito sa lupa, pero spiritually, he is dead. Meron pong spiritual death na sinasabi. Amen? Yung spiritual death, yung po yung spirit mo, hindi nakaka-discern about God. Wala siyang relationship about God. He is separated about God. Kasi meron po tayong tatlong bahagi. Body, soul, and spirit. So yung spirit mo, hindi wala siyang intuition, wala siyang relationship kay God. That's why nag-operate yung sin and rebellion because of you don't know what you are doing. Pangalawa po, makikita natin, curse will be activated. Yung curse po, ginawa ni Lord para, yan po nandyan, the moment you do sin, nagagawa ka ng kasalanan, nag-ooperate yung death, mag-activate yung sumpa. The Bible says, the enemy has the power to steal, to kill, and to destroy. John 10:10. Amen? Kapag may sumpa, merong pintuan ng demonyo para manira, magwasak sa buhay mo. Kaya napaka-importante na hindi natin piliin yung sumpa. Sabi po ng Deuteronomy, piliin ninyo yung buhay para kayo mabuhay. Piliin natin si Jesus. The moment na nag-operate yung death sa buhay mo, there's curse. Kaya minsan, financially, emotionally, spiritually, nag-i-struggle ka. Because of death is operating. Nakatakot. No, makikita mo wala kang success. Pagkatapos, pangatlo po, yung darkness. Wala mo natin darkness. Darkness, hindi po yung madilim. Pag pinatay mo yung ilaw, madilim, darkness. Ang darkness means ignorance. Kapag nag-ooperate yung death sa buhay ng tao, the devil maintaining the ignorance sa buhay mo. Dapat wala kang alam sa salita ng Diyos. Ignorance po yun. Amen? Kaya kapag wala kang alam, means darkness. Ang kahulugan po ng darkness, ignorance. Pag tinanong mo, no, hindi niya kilala ang Diyos, hindi niya alam, kasi hindi naman nagbabasa ng Bible. Kasi ang pinagmumulan ng wisdom ay yung pagkakaalam sa katotohanan. Amen? Na-enlighten siya. Wow, nalalaman niya yung katotohanan, nagkakaroon siya ng light. Sabi ng Bible, I am the light of the world. Sabi ni Jesus. So, dito po, kapag nag-ooperate yung death, merong darkness. Merong ignorance. Yung napapahamak na yung tao, tuloy-tuloy pa rin. Yung akala niya, tama itong ginagawa niya, that's ignorance. You know? Amen po ba? At isa pa po, yung work of the flesh. Yan. Darkness, tapos work of the flesh. Yung mga tao, kapag hindi niya alam, nasa darkness siya, gagawa siya ng sarili niyang Diyos. Ang tawag doon, work of the flesh. Akala niya, magagawa niya sa sarili niyang lakas. Amen? Akala niya acceptable kay God. Kamukha ngayon, dito sa Pampanga, sikat yung pinapadugo niya yung sarili niya. Ha? Meron akong nakita, nagbubuhat siya ng krus, pagkatapos dumaan siya sa inuman, pinasyat, nagsyat naman. Sabi ko, manloloko niya yung sarili nito. Alam niyo po, isa lang po yung blood na acceptable. Yun po yung blood ni Jesus. Lahat po ng blood natin, marumi. Hindi nakakapaghugas ng kasalanan natin. Amen? Kaya wag mong i-offer kay Lord yung blood mo kasi it's a filthy.
only the blood of Jesus is acceptable. Amen? It is the blood pure, without blemish, without wrinkle. Wala po siyang dumi. Amen? Kapag po nagtitiwala ka sa sarili mong lakas, you end up doing religious things. Yan. Nagiging religyoso ka na. Amen? Religion cannot help you. Only relationship. Amen po ba? Yung religion po, it's abominable in the sight of God. Actually, ang kalaban ni Jesus, nung dito pumunta ito sa lupa, ay yung mga religious people. Amen? Yung mga kaaway niya. Kasi hindi siya tanggap. Pilit na iniisip nila silang tama. Amen? Alam niyo po, kapag ginamit mo ang krus, ang pagkamatay ni Jesus, ang pagliligtas ni Jesus, ay iniisip mo na hindi sapat. Kasi yung mga nagpipinitensya, nagsasacrifice, iniisip nila, parang kulang. Sasaktan ko yung sarili ko, paduduguin ko yung sarili ko para acceptable. O gagayahin ko na lang. This is disrespectful to what Jesus has done. Jesus Christ is enough. Sabi ng Bible, it is finished. Tapos na. Everything has been redeemed. Pinatawad na lahat. And yet, you are doing it by yourself. That's a sinful act. That's the work of the flesh. Amen? Huwag po natin ngayon na magkaganon po tayo. All you have to do is to come to the Lord. Offer yourself a living sacrifice. Surrender yourself to the Lord. Suko mo yung buhay mo. Mas gusto niya malusog ka para magamit ka. Amen po ba? Diba na palakpakan ng Panginoon? And then destruction. Kapag nag-ooperate yung kasalanan, destruction is always in your life. Kasi merong access ang demonyo para sirain ang buhay mo. I-distract ka. And then, meron kang separation from the plan of God. It means, kapag gumagawa ka ng sarili mo without consulting and asking the will of God, you are working separate from the plan of God. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing. Di tayo pwedeng humiwalay. Di tayo pwedeng gumawa ng sarili nating plano at inihilingin natin sa Lord, Lord, bless mo nga po yung planong ito. No, you have to ask the owner, the Lord. Ask Him, Lord, ano yung plan mo, ang buhay mo? Inquire of Him. And the Lord will speak to you and telling you, anak, ganito yung gawin mo. And when you are really following Jesus Christ, susunod ka sa Kanya, makikinig ka sa Kanya, susundin mo yung kalooban niya. Minsan yung kalooban niya, taliwas sa iniisip natin. Minsan yung kalooban niya, kontra talaga sa pinlano mo. Amen? Ako may sarili akong plano bago ako nakakilala sa Panginoon. Meron akong pansarili kong plano. But the moment I accepted Jesus Christ, sabi ko, Lord, let your will be done over my life. Kung saan mo ko dalhin, pupunta ako doon. Ayaw kong puntahan yung hindi mo ko dinadala doon. Kasi ayaw kong gumawa ng sarili kong plano. Kasi sigurado, mali ang plano ko. Amen po ba? Imposible na magtatagumpay ka, hiwalay sa plano ng Diyos. Ang Diyos po may sarili ng blueprint sa buhay natin. Tapos na po yung buhay natin kay Lord. Alam niya lahat. And every detail of our lives. Alam niya. And yet, ikaw naman, magmamarunong, gagawa ka ng sariling plano. Ang mahirap pa sa atin, pinipwersa natin si Lord na i-bless tayo sa ating mga sariling plano. Ganyan nag-ooperate yung death. Yung akala mo maganda, pero pangit sa dulo. Amen? Kailangan wag kang magkakamali. Makinig ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos, hayaan mo ang Diyos ang mag-redirect ng buhay mo. And the last one is judgment. If death is operating in our lives, you will experience judgment. Makikita mo. Alam niyo po, pagharap po natin sa judgment seat, ipapalabas yung lahat ng ginawa natin sa lupa. Amen po ba?
4G, no, talagang malinis na malinis, no, talagang para kang nakaupo. Ikaw lang nakaupo doon, sasabihin sa iyo, ito yung ginawa mo. Kasi maharap tayo sa judgment. Amen? Kapag ang death ang nag-ooperate sa atin, talagang delikado. Kaya nga po, the last enemy that Jesus Christ has defeated is the death. Sabi po ng Bible, sa 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin. And the power of sin is the law. Really, Jesus Christ fulfilled the requirements of the law. That's why He has the power and authority kasi Siya mismo yung talo sa inihili ng batas. Amen? Alam niyo po ba, ang bawat isa sa atin ay pantay-pantay pagpatungkol po sa kamatayan. Ang tawag po, the greatest equalizer is death. Amen? Kasi walang bata, matanda, walang taba, payat, walang lalaki, babae, pantay-pantay. Walang mayaman, mahirap. Pag namatay na po yung tao, pantay-pantay lang po tayo. Wala kang dadalhin. Wala kang, no? Kung ano yung sinuot sa'yo, yun na. At hindi mo man madadala. Di po ba? Sabi po ng Psalms 49 verse 10 to 20, ito po yung sinasabi ng Bible. For all can see that the wise die, that the foolish and the senseless also perish, leaving their wealth to others. Yan. Oo nga, no? Pag namatay yung tao, may dadali ba siya? Wala. Pero bakit ang tao, binibigay niya lahat para lang makuha na lahat? Pero pag patungkol sa Diyos, hindi niya kayang ibigay ang patungkol sa Diyos. Sabi niya, their tomb will remain their house. Ang bahay mo na lang, kwadrado na lang. Di ba? Their dwelling for endless generation, though they had named lands after themselves, kahit na lahat ng lupa nakapangalan sa iyo, iiwan mo rin. People, despite their wealth, do not endure. They are like the beasts that perish. Para lang silang mga animal na buhay ngayon, mamamatay. This is the fate of those who trust in themselves. Ito yung kahinat na ng mga nagtitiwala sa sarili na of their followers who approve their saying. They are like sheep are destined to die. Death will be their shepherd. Ito po yung nag-udyok sa akin. Death will be their shepherd. Nung palagi kong iniisip, ano kaya pag kasi nagkaroon ng malakas na lindol nun, parang magugunaw ng mundo. 1991 na nagka-earthquake ng malakas. And I realized myself, kung kaya ako mamamatay ngayon, saan ako pupunta? Yung kamatayan na nag-lead sa akin na hanapin ng Diyos. Natakot ako sa kamatayan, hanapin ko ang katotohanan patungkol sa Diyos. Naging shepherd yung kamatayan. Nandiyan ba kayo? Hello? So sabi niya rito, but God will redeem me from the realm of the dead. Yun yun, sabi. But God redeemed me from the realm of the dead. Sabi mo ng verse 15. Amen? He will surely take me to Himself. O yan. Meron naman palang hope. Merong sinasabi, itong nagsulat nito, na ang magre-redeem sa Kanya, sino? God. Sabi po natin, God. So, ang pinaka-importante, that's why God commanded us, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first God. Maging priority. That's why the first command is love the Lord your God. Yun ang unang utos. Dahil the stability, the security comes from God. Another 50 years, wala na po tayo. Another 100 years, wala na po tayo lahat dito. We already face our judgment. Pero titignan po natin, saan tayo harap? Ano? Amen? Sabi ng verse 19, they will join those who have gone before them,
who will never again see the light of life. Verse 20, people who have wealth but lack understanding are like the beasts that perish. Pwede naman po magkaroon ng wealth, kaya lang importante, meron tayong understanding. Sabi po natin, understanding. Hindi lang sapat na meron ka, kailangan meron kang understanding, pagkakaintindi. Huwag mong ibuhos lahat doon sa pinupursige mo. Importante, i-connect mo sa kaharian ng Diyos. Kapag hindi connected to God, ang na-acquire mo is not purposeful. Wala siyang purpose sa buhay mo. Hello? Tignan niyo po yung verse 1 Peter 1, verse 18 to 19. Sabi niya, basahin ko po. For you know that it was not perishable things as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you for your ancestors. Alam ninyo na ang nagligtas sa inyo, ligtas kayo hindi sa pamamagitan ng silver o ginto. Ilinigtas kayo sa buhay na walang kwenta, sabi niya. Yung buhay na walang halaga. Amen? Na natutunan natin sa ating mga ninuno. O yun po yung kasalanan na minana natin. Hello? Yung pong hindi tunuro na ang kaligtasan ay patungkol kay Jesus. Ano? Ano nangyari dito? Hindi po tayo dapat magdepende sa mga bagay na nasisira. Perishable things. Ang sabi niya verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Ito po. Saan tayo linigtas? Sa dugo. Sabi mo natin, dugo ni Kristo Jesus na walang dungis, walang batik. No? Kaya ito po, dito ko po tinitingnan ito. Bakit ang mga tao, dahil mangmang sa katotohanan, pilit na ino-offer yung dugo nila, which is in fact, ang dugo natin ay may bahid ng kasalanan. This is disrespectful because hindi mo pwedeng ialay yung may bahid ng kasalanan na dugo. Guilty po tayo. You know, ang dapat magbayad yung hindi guilty. Yung pambabayad ng dugo ay yung dugo lamang ni Jesus. Nandiyan po ba kayo? Amen? Huwag mong sabihin, kaya ko naman yan. Kung anong ginawa niya, gagayahin ko. Padudugo din ako. Ang problema, pagkatapos pong pagpadugo, iinom ng alak. Hallelujah. Palabitin mo yung katabi. Dapat marunong tayo. Huwag po tayo maging ignorant. Hindi ko po inaano to, but this is important to reveal the truth. If you know the truth will set you free. Ang dugo ni Kristo Jesus lamang ang tanging nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Amen? So, na importante, pinambayad na po niyan. Available na actually yan. Bayad na. Past tense, no? Already paid in full. Walang installment. Full na. All you have to do is to accept that redemptive work of God. Amen? Sabi po ng Bible sa Corinthians, chapter 15, verse 23, yung kanina 28, sabi niya, but each in turn, Christ. Ano daw? The first fruits. Then, when He comes, those who belong to Him, then the end will come. When He hands over kingdom to God the Father after He has destroyed all dominion, authority, and power. Amen. Yun lamang dugo ni Kristo Jesus ang makakadestroy ng dominion, authority, and power. Amen po ba? He is the first fruit. Ano ba yung first fruit? Palagi natin pinag-aaralan. The first, the best, and the sacrifice. With sacrifice.
Kaya pala pinagawa ni Lord noong unang panahon para ipakilala, this is Jesus Christ. He is the only first, the only, the best, and He done it with sacrifice. Amen? Amen po ba? Sabi ng verse 25, for He must reign until He has put all things under His feet. He will reign. Amen? Ilalagay niya lahat sa kanyang paa. The last enemy to be destroyed is death. For He has put everything under His feet. Now when He say that everything, under Him, it is clear that does not include God Himself, who put everything under Christ. When He has done this, then the Son Himself will be made subject to Him who put everything under Him, so God may be all in all. Ano? So the authority, makinig po kayo, ang authority ay kay Jesus lamang. Amen? Kung gusto mo ng kaligtasan, ang authority, kay Jesus, ma'am. Kung gusto mo ng kagalingan, ang authority kay Jesus. Kung gusto mong pagpapala, ang authority kay Jesus. Kung gusto mo lahat ng tagumpay, the only authority comes from Jesus. And those who believe Him, He handed over the authority with them. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? That's why, tandaan po natin, the moment nagkaroon ng resurrection, ang demonyo iniisip niya noon, at the Friday, siya po iniisip niya is, the enemy is rejoicing. Akala na nila, tinalo na niya si Jesus. Diba? Nagkumpul-kumpul yung mga demonyo, natalo natin. Pero yung mga demonyo, medyo may katangahan din, Kasi, sabi naman niya, after 3 days, He rose again. Sayang-saya sila. After 3 days, He came back to life because the grave cannot hold Him. He's so powerful. My God is so powerful. Walang makapagpipigil sa Kanya because He is the resurrection and the life. Amen? Amen po ba? Yung buhay, yung angkala ng pag namatay na si Jesus, wala na. Hindi alam na kapag namatay niya, lahat ng mamamatay ay magkakaroon na ng pag-asa kasi yung kamatayan ngayon hindi na kinatatakutan. Yung kamandag ng kamatayan ngayon ay natalo na dahil nabuhay na nga muli si Jesus. Amen po ba? He is the first fruit. Siya po yung naging una. Sabi ng binasa natin kanina, dahil sa kasalanan, kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ni Adan, ngunit dahil kay Jesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Palakpakan natin si Lord. That's why, ano yung mga bagay na na-resurrect sa buhay natin to claim it para ma-receive na natin? Number 1 is nagkaroon tayo ng resurrection of the love for God. Yung pagmamahal sa Diyos. Amen? Dati lahat mga religious, sa lahat ng ginagawa ng mga tao, they never have a connection, but when Jesus Christ died, when He appeared on the earth, He showed us how to love. Natuto tayong nagmahal. Pinakita niya, pinamalas niya kung paano magmahal. Hindi yung nag-iisip ka kung ano yung marireceive mo, kung ano yung maibibigay mo. Yun ang tinuro niya. Sabi ng Bible, for God so loved the world. He gave. So the true meaning of love is giving. Amen? That's why He gave everything for us. Amen? Tayo po, kapag nagmamahal tayo, hindi natin minamahal ang Diyos kasi nakaka-receive tayo ng blessing. Hello? Hello? Mahal mo ang Diyos dahil alam mo, yun po yung karapat-dapat. Yun po yung dapat na mahalin ang lumikha sa'yo. Bago ka man naka-receive, meron nang binigay sa'yo. Amen po ba? Amen? So yung pagmamahal ngayon, naalalaman mo na yung konteksto. Amen? Tinuturo natin ngayon yung tunay na pagmamahal, hindi natin ginakahiya si Lord. Pag sinabing love God,
natututunan nating mahalin yung kapwa natin in spite of. Hindi yung because of. In spite of. Tingnan mo yung katabi. I love you in spite of. Maging sino ka man, mamahalin kita. Hindi yung dahil maganda ka, dahil sexy ka, dahil cute ka, dahil mapera ka, hindi ganun. Amen? Nagmamahal tayo dahil minahal tayo ni Lord. Amen? Amen? Pwede ba natin palakpakan ni Lord? Sabi ng Bible, no, number 2 is communion with God. Nagkakaroon po, na-restore because of resurrection, we can have access to God. Amen po ba? Dahil dati wala tayong access. Bakit? Kasi kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, without holiness, no one can see God. Amen? But because we accepted Jesus Christ, now, nagkaroon tayo ng bridge. Through Jesus Christ, nagkakaroon na tayo ng communion with God. Hindi na niya nakikita yung kasalanan, kundi ang nakikita na niya yung anak ni Jesus. Anak niyang si Jesus sa puso natin, na tinanggap natin. Kaya kapag nananalain tayo sa pangalan ni Jesus, in my name you can drive out demons. In my name! Nagkakaroon na tayo ng access because of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ, I am now redeemed. By the blood of Jesus Christ, I have been forgiven. Access. Hindi yung sa sarili mo nang gawa, kundi yung access mo na. Kaya nakakapanalangin ka na. Nararanasan mo na yung kaningningan, Lord. Nagmamanifest na po yung presence ni Lord sa buhay mo. Nagkakaroon ka na ng worship life. Dati hindi mo naintindihan yung worship. Ang naintindihan mo lang, religious activities. Then, now you can learn how to worship because ang sasamba sa Kanya ay sasamba sa Espiritu sa katotohanan. Amen? Tinuro ni Jesus yan. Amen? Ano pa? Ano yung ra-resurrect sa atin? Natututa tayong mag-obey. Maging obedient na tayo. Maging submissive na tayo. Ito po, kaya nagkaroon ng resurrection, nagkaroon tayo ng desire na mag-serve kay Lord. Amen? Nagiging obedient na po tayo. Dati matigas yung ulo natin. Palagi natin pinapakinggan yung opinion natin. Amen? Yung mga opinion natin na tayo lang ang gumagawa nun. Kapag gumawa tayo ng sarili nating Diyos, tayo din. No? Kapag nagbisyo tayo, naintindahan naman ako ni Lord, malungkot ako. Ginawa mo lang yun. Amen? Di mo alam yung standard ni Lord. Amen po ba? The standard of God, ano yung tinuturo niya? Ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Hello? Nandiyan po ba kayo? Amen? Sino po? Nagkakaroon na ng pagsunod. Tahimik. Di ba? Nagkakaroon na ng redirection for God's purpose. Nagkakaroon ng direksyon. Dati wala kang direksyon. Kahit nasaan ka pumunta. Patungo ka sa kapamakan. And then, na-restore na po yung image natin. Yung image natin. Originally, from Genesis, sabi niya, let us make man in our own image. Yung image mo, is the image of God. Amen? Yung image mo, hindi yung image mo na talunan, mahirap, magulo, sirabuhay. Yung tinitingnan mo yung image mo. Hindi ka nag-aral, no? Walang plano sa buhay. Image mo, kung ano yung sinabi ng mundo, kung ano yung tinuturo ng mundo, yun yung palagi iniisip mo. This is my image. Wala akong kwenta. Yun yung tinuturo ng demonyo. Kaya hindi ka nakakagawa ng mabuti kasi yung image na nakikita mo, yun ang mga experiences mo sa buhay. But balikan natin, because of the resurrection of Jesus Christ, ang image mo is you are created in the image of God. You have the function like. Amen po ba? Amen? Yun.
Yun po. Amen. Wala kang image na, ito, adik ito, lasenggo to, babaero to. Hindi yun ang image mo. That's not your image. That is the world planting in your minds and in your thoughts. Hindi ako ganun. Diba? Amen. Pag tinanggap mo yun, yun na lang gagawin mo kasi yun ang image mo. Kayo yung mga, yun ang tinatanggap mo. Pangangatawanan mo na lang kasi yun ang paniniwala mo. Kaya nga tayo sumusunod kasi ginagaya natin yung ating Diyos, Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? So, ang image mo, mabuti, katanggap-tanggap, pinagpala, banal, matuwid. Yan ang image mo. Amen? At i-restore po ng kingdom living. So we are living, though we are here on earth, nasa Pilipinas po tayo, covered by the Philippine government, pero spiritually speaking, listen to me, kapag tinanggap mo si Jesus at nararanasan mo yung resurrection life, na-transfer ka na dun sa kingdom of darkness into His marvelous lights, to the kingdom of His Son, Jesus Christ. Amen po ba? Amen? Na-transfer ka na eh. Amen po ba? So, meron ka na, kanina sinabi ni Sister Gay, siya'y senior citizen, pero siya'y kingdom citizen. Amen po ba? Amen? Kasi nga, yung pong kingdom living, na-restore na. In a kingdom, lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari ng Diyos, ng hari. Kaya kapag lumapit ka sa hari, alam niya na talagang siyang bahala sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So yun, nasa kaharian ka ng langit. Means walang scarcity. Merong abundance. Amen po ba? Hindi mo iniisip na tataas yung presyo ng gasolina kasi sa kaharian ng langit, siyang bahala sa iyo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Hindi mo iniisip yung presyo ng bigas, baka tumaas. Hallelujah! God will provide. Nandun ka sa kaharian ng, pag nasa lupa ka, iniisip mo, kulang-kulang. Pero kapag, Lord, lalapit ka, I belong to the kingdom. God, I know, sabi mo ng Bible, seek ye first the kingdom and His righteousness. Sumunod ka lang. And all these things will be added, hindi subtracted. Amen po ba? Added. You belong to a kingdom. Amen? At meron kang blessed hope. Because, sa kingdom, meron kang rulership and authority, but another thing is blessed hope. How many of you na, bakit ka naglilingkod? Bakit anong ginagawa mo? Because you are looking forward yung pong Bema judgment. I will face my Creator and asking me, Lord, I serve you, Lord. Ayan. Amen po ba? Meron kang blessed hope. Amen. Amen. Sabi po ng praise God. Ayan, meron naman pala. Hallelujah. Minsan ginawa ko na po yun eh. Noon sa last. Palaging patay yung binabato ko na eh. Parang binigilan ako. Praise the Lord. Sabi po ng Colossians chapter 2 verse 13 to 15. Basahin natin. Basahin po natin. Sabi niya rito, you were, bago yung past tense. You were dead because of your sins. And because your sinful nature was not yet cut away. Di pa naputol. Then God made you alive with, for He forgave all. Sabihin mo natin all.
our sins. Yan. Yung pangungopia mo, yung pangsisinungaling mo, yung pangmumura mo, yung panggugulang mo, tinatawad na yan. Sabi ng verse 14, He canceled the record of charges against us and took it away by nailing it to the cross. Amen? Ipinako na. Amen po ba? Na-cancela na. Amen? In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. Yung mga demonic forces na makadispatch sa'yo, nagbabantay sa'yo, yung hindi ka iniiwanan, palagi kanyang binabantayan dahil merong inuutos yung demonyo, bantayan mo yan, sa atin yan. Sabi ng Bible, i-disarm niya, magsilayas kayo rito dahil pinatawad ko na yan. Amen? Then He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Pinahiya ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung mga nanghihiya sa'yo, pinapahiya ka. No? Maghintay ka lang. No? Ipaparada ka ng Diyos sa mga nagtagumpay. Amen po ba? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka talunan. Ikaw ay mananagumpay. Babasahin ko na lang itong last verse. Mag-start po ako sa 57. 1 Corinthians 15, verse 57. But thanks be to God. Sabi mo natin, but thanks be to God. Ayan. He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Pinagpatagumpayan po tayo sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Dahil sabi niya sa verse 58, ito gusto ko po, therefore. So ikaw ay mananagumpay para lang magtagumpay. Hindi po ganon. Ikaw ay pinagtagumpay, hindi para lang mag-standby. Hindi po ganon. Amen. Amen. Ikaw ay nagtagumpay, therefore, sabi mo natin, therefore, my dear brothers and sisters. Dalawa lang talaga. Brothers and sister. Amen. Sister Gay. Dalawa lang talaga. Ulitin natin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Sabi niya, tumayo ka. Huwag kang palemyak-lemyak. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Yun ang sinasabi ko. You have been redeemed not to do nothing, but to do a special task. To do the work of the Lord. What's the work of the Lord? To spread the gospel. To tell to the world that Jesus is saving people. Amen po ba? Yung mga nasa sumpa, nasa kasalanan, liligtas yun. Yung iniisip niya na wala ng pag-asa, magkakaroon ng pag-asa. Amen po ba? Yung iniisip niya, lugmok na. Ganito na lang ako, mamamatay na akong ganito. Wala ng pag-asa, masisira na yung buhay ko. Sabi ni Lord, ligtas natin siya. Kahit na po yung pinaka-worst na tao, pwede ba? Because Jesus Christ is available yung dugo niya. Amen po ba? Sabi niya rito, always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Ano man ang pagpapagod mo, hindi nasasayang. Amen po ba? Hindi nasasayang. Sabi mo, hindi nasasayang. Hindi nasasayang because there's a wait for you. There's something waiting for you, the reward. Ako, hintay ko talaga yun. Amen? Amen? Kahit na magpapakapagod ako, kahit na mag-struggle because I'm waiting, no, that great reward. Talagang dapat magkaroon ka ng reward mentality rin. Amen? Wag lang basta. Amen? Amen? Sa ganang akin, tinitignan ko rin yun. May mga Kristiyanos, tambay lang. Patapos ako magpapakapagod. Patapos, hallelujah. Pareho lang kami. Dains. Sabi mo sa iyong katabi, hindi. Amen. Kaya may mas celebration sa mga taong they just give themselves fully to the work
of the Lord. Amen? Amen? Hindi lang dito, hindi lang dito yung success, meron din success naghihintay sa atin. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Can we just stand? Thank you, Lord. Just like you stand firm, celebrating the goodness of the Lord in your life. Amen po ba? Pwede ba natin purihin ang Diyos? Sambahin natin siya na kayo po'y nakaranas ng resurrection life na binibigay ni Lord, resurrected life ni Lord na binigay niya. Amen po ba? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Jesus. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Come on. Ikaw Thank you, Lord. lamang, Sambahin mo siya. iba. Sa'yo ang aking awit, dinggin ang aking tinig, isisigaw Sa buong mundo. ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo Ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba natin ilagay yung kamay natin sa forehead natin? Lord, I declare that each one of us, Lord, magkaroon ng understanding, Lord. Remove the darkness in our mind and our thoughts. Every lies of the enemy, I destroy it in Jesus. I pull down every work of the enemy. I pray wisdom and understanding. Hallelujah. Pwede ba natin Diyos yung kamay natin? Lord, use my hands to worship you. Come on. Sambahin ka namin, O Diyos. Taasas namin ang kamay namin para itaas, para pagpupuri sa iyo. Thank you, Lord. We lift our hands to you. We offer everything to you. Help us to have a meaningful and passionate worship. Thank you, Jesus. Pwede ba natin lagay yung sa puso natin? Lord, I pray, give us a heart created in your image, Lord. Lord, a heart after you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede ba nating hawakan yung paa natin? Sama natin. These feet will stand firm in serving you, and we will walk according to your will with your purpose. And we will share the gospel. Lead us wherever we go, wherever you want us to go, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. We praise you. We praise you. Amen. Amen. Hallelujah.